Halik kayo at maupo sa paanan ni Jesus upang manambahan at pakinggan ang mensahe ng Diyos para sa atin. Itinuturing natin ang lahat bilang kabiguan, ngunit ang pagkilala kay Jesus ay higit pang mahalaga kaysa alinmang bagay. Ang Diyos ay lumikha ng mga dakilang bagay para sa atin at gumagawa pa ng mga bagong bagay sa ating kalagitnaan. Tayo ay naririto hindi dahil tayo ay matuwid, kundi dahil sa ating pananalig na nagbubunsod sa ating tumindig kay Kristo. Ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay ni Kristo ay nasa atin para ipahayag at ibahagi. Di alintana kung ano ang ating haharapin, naglalakbay tayo patungo sa makabuluhang panawagan ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Pili ng Panginoon, umawit ng kagalakan, at tutugin ang gitara, at ang kaaya-ayang lihan. Itanin niyo ang trompeta sa ating pagkamagabay. Sa Diyos tayo'y tumawag, sa ating pagkakaaway, tayo ay Kanyang iniligtas. Pili ng Panginoon, umawit ng kagalakan, at tutugin ang gitara. Sa ating mga balita, ilagaan ang lubusan ng Diyos na tagapagligtas. Ihig ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tutugin ang gitara, at ang kaaya-ayang lihan. Itanin niyo ang trompeta. Manalangin tayo. May kagalakan kaming nagdiriwang at nagtitipon upang kilalanin ang iyong presensya, O Diyos. Kasama ka namin sa aming pagluha at sa aming mga kaligayahan. Kinakandili mo kami sa panahon ng paghahasik at sa panahon ng pag-ani. Nasa piling ka namin kahit sa aming paghihimutok at pananahimik. Gayon din kapag kami ay nagiging mapagpasalamat at mapagbigay. Pakilusin mo kami upang kami ay maging tulad ni Kristo na siya naming sinasamba at pinapupurihan. Samahan mo kami ngayon, O Diyos, sa aming pananambahan at kumilos ka sa aming mga puso at buhay upang kami ay matibay na manindigan sa iyong pangalan at ipamuhay namin ang aming pananalig sa mga konkretong kapahayagan sa pangalan ng iyong anak na si Jesucristo. Amen. Ang aralin mula sa banal na kasulatan ay masusumpungan sa lumang tipan sa aklat ni Propeta Mikas, Kabanatang 6, Talatang 8. Ganito ang sinasabi: Itinuro na niya sa iyo kung ano ang mabuti. Ito ang nais ni Yahweh,
Maging makatarungan ka sa lahat ng bagay. Patuloy mong mahalin ang iyong kapwa at buong pagpapakumbabang sumunod ka sa iyong Diyos. Naway naging pagpapala ang talatang yan sa ating buhay sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Oh, that with yonder sacred throne we at His feet may fall, we'll join the everlasting song and crown Him Lord of all. We'll join the everlasting song and crown Him Lord of all. Maraming salamat sa mga magigiting at mga gwapong tatay ng Citadel. Pagpatuloy ninyo ang pagiging inspirasyon at mabuting halimbawa sa ating Citadel community at sa buong pamayanan, lalong-lalo na sa mga kabataan at sa mga bata na tumitingin sa inyo ng may paggalang at paghanga. Dahil ngayon ay linggo naman ng mga tatay, kaya nais kong una sa lahat ay batiin at bigyan ng pugay ang lahat ng mga ama, di lamang sa Citadel kundi sa buong mundo. Sila na totoong nagsasakripisyo at nagpapagal dahil sa kanilang labis na pagmamahal at pagpapahalaga sa kanilang pamilya. Mga tatay na walang pangalan ngunit totoong nagpupunyagi para maglingkod sa kapwa at para maging daan ng kapayapaan at katuwiran sa pamayanan at sa lipunan. Ngayong araw ng mga tatay, nais kong pagbulay-bulayan at ating bigyan ng pansin ang paalala sa atin ng ating banal na kasulatan kung ano ang mga katangiang dapat taglayin ng mga makadiyos na ama. Ganito ang sabi sa aklat ni Propeta Mikas, Kabanatang 6, talatang 8, itinuro na niya sa iyo kung ano ang mabuti. Ito ang nais ni Yahweh, maging makatarungan ka sa lahat ng bagay. Patuloy mong mahalin ang iyong kapwa at buong pagpapakumbabang sumunod ka sa iyong Diyos. Unang-una sa lahat, ang isang makadiyos na ama ay nagmamahal ng tapat sa Panginoon. Ganito ang bilin ni Mateo sa kabanatang 6, talatang 33 ng kaniyang ebanghelyo. Ngunit higit sa lahat ay pagsikapan ninyo na kayo'y pagharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kaniyang kalooban, at ibibigay niyo sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. Ang pundasyon ng kasiyahan o ng kaligayahan ay nakatuntong sa isang tamang ugnayan o relasyon. Kung wala tayong tamang relasyon sa Diyos, mahirap isipin
kung papaano tayo magkakaroon ng mabuti at magandang relasyon sa ating kapwa. Kung tayo ay tumatalikod sa Diyos, hindi tayo magkakaroon ng kapayapaan. Ang sabi sa Isaias 57, talatang 21, walang kapayapaan ang mga makasalanan, sabi ng Diyos. Ikalawang bagay, mga tatay, mga ama, ang isang makadiyos na ama ay tapat na nagmamahal sa kaniyang asawa. Huwag niyong kakalimutan, ang sabi sa Biblia, love one another. Hindi sinasabi sa Biblia na love another one, kundi love one another, not love another one. Ang maraming mga tatay o asawa na lalaki ay tumitingin o naniniwala na ang pagmamahal ay katumbas ng sex. Bagamat masasabi kong yan ay isang importanteng bahagi ng pag-ibig, hindi yan ang lahat. Ang sabi sa Efeso 5:25, mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa, gaya naman ni Kristo na umibig sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa kanya. Ang tunay na pag-ibig ay naghahangad na matugunan ang lahat ng pangailangan ng kanyang minamahal. Tandaan ninyo mga tatay, pati ako kasama doon, ang ating mga anak ay tumitingin sa atin kung papaano natin tinatrato ang ating mga asawa. Darating ang araw, kanila ring ituturing ang kanilang asawa na katulad ng pagtrato natin sa kanilang ina. Isa pa, ang makadiyos na ama ay totoong nagmamahal ng tapat sa kaniyang mga anak. Ang pag-ibig ay higit pa sa pagbibigay o pagkakaloob sa mga anak ng mga material na bagay. Huwag nating ipagwalang bahala ang pagiging bata ng ating mga anak. Never miss our children's childhood because there is no second chance at childhood. Kung kailangan ng disiplina, gawin natin yon ng may pagmamahal. Don't beat our children up out of anger. Ganyan ang makadiyos na ama. And then, ang isang makadiyos na ama ay isang lalaking mayroong totoong integridad. Ang sabi nga sa ating teksto sa Mikas, do justly, walk uprightly. Ang integridad o ang pagiging matapat ay parang isang salitang nakalimutan na. Ang mabuting ama, lalo na yung mga namumuno sa simbahan at lalong-lalo na sa lipunan, ay dapat hindi mabahiran ng kawalang katapatan. Hindi dapat sinungaling. Hindi dapat mandaraya. Ang integridad
ng isang tao ay dapat mamayani sa bawat bahagi ng ating buhay. Sa ating trabaho, ang isang tapat na araw ng pagsisikap. Sa ating tahanan, ang mga tinupad na pangako ay napakahalaga. Ang mga tama at napapanahong pagbabayad ng ating mga obligasyon ay napakahalaga rin. Dapat tama na papanahon ng ating pagbibigay ng ating obligasyon di lamang sa gobyerno o sa mga utility companies, kundi lalong-lalo na sa simbahan. Dapat meron tayong commitment to fulfill all our commitments, all our obligations. And then finally, na importante rin, ang isang makadiyos na ama ay dapat maging isang role model sa Diyos. A godly father is a role model of God. Sa mga panahong ito, ang imahe ng mga ama ay may bahid, parang hindi mabuti. Kaya mga kapatid, ang salita ng Diyos ay humahamon sa atin na maging mabuting mga tatay ngayon at sa hinaharap. Tandaan natin, ito ang nais ng Diyos sa lahat ng mga tatay. Maging makatarungan sa lahat ng bagay, patuloy na mahalin ang kapwa, at buong pagpapakumbabang sumunod sa ating Diyos. Sa pangalan ng Ama, Anak, at Banal na Espiritu, isang mapagpalang araw ng mga ama sa ating lahat. Amen. Ano bang makabuluhang kayamanan na meron tayo at maaari nating ialay kay Hesukristo? Gaano ba katapat ang ating pagsasakripisyo upang makapaghandog kay Jesus at maging mapagpasalamat? Ating ihatid ang ating mga kaloob, hindi bilang isang nakasanayang gawain o may pag-aalinlangang tungkulin, kundi bilang isang masayang pagkakataon na makibahagi sa gawain kung saan tayo at ang buong iglesia ay sinusugo ni Kristo. This is my Father's world, and to my listening ears, all nature sings, and round me rings the music of the spheres. This is my Father's world, I rest me in the thought of rocks and trees, of skies and seas, His hand the wonders wrought.
bilang iyong mga anak na nakasumpong ng iyong liwanag at nakarinig ng iyong hamon. Kami ngayon ay magtatapos sa diwa ng pasasalamat at pagpupuri, Panginoon. Salamat sa pagbibigay paalala na bilang mga ama, kami ay dapat manindigan sa mahalagang bagay na hangad mo. Sapagkat iyon ang itinuro sa amin kung ano ang dapat namin gawin at ipamuhay bilang mga ama ng aming mga tahanan at pamayanan. Samahan mo kami ngayon sa aming paghayo at iyong igawad sa aming lahat ang iyong makabuluhang pagpapala sa pangalan ng Ama, Anak at Banal na Espiritu. Amen. May there